Maraming salamat mga choir. Be strong. Sana yung mga nangina, narinig nila yun. Be strong. Pagpakatatag. Ano yung pagsubok sa buhay. Strong lagi. Okay? Mahalanda natin mga puso't isipan para sa mensahe natin Panginoon na ipapahagi sa atin ng mga ating pastor para sa ating worship. Tawagin natin ng ating pastor. Ang member says, Amen. Ang member says, Amen. Dito po tayo sa ating Bible, sa Roma 10. Sa Romans 10. Sa libro ni Roma. Roma chapter 10, verse 14, 15, and 17. Romans chapter 10, verse 14, 15, and 17. Oh, 14 down to 17. Yung walang Bible, pag-share sa kanila, yung mga walang Bible, yung mga young people dito sa harap. Saan yung mga young people? Sa harap pa ba tayo? May young people sa labas, dito sa harap. Baka hindi naman umukuhan dyan, okay? Young people, may asawa ng talito. Okay, dito po tayo sa chapter 10, verse 14, down to 17 ng libro ng Roman o Roman. Sabay-sabay natin itong basahin ng verse 14 go. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 15. And how shall they preach except it is them? And it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Last verse. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong masalita ang aking nabasa. Salamat po Diyos sa special number. At ang quiet, salamat po Diyos sa mga kapatiran na dumalo sa worship service, ganoon din po sa Sunday School. Salamat po Panginoon sa lahat ng biyaya pinapagdalo sa bawat isa, sa mga kapatiran po ng Norway, sa mga kapatiran po sa Portugal. Salamat po sa kanilang pagbigay mo sa kanila good health, good life. At ganoon din po na sila po ay nakipartik po sa gawain ng Gethsemane Christian Baptist Church sa bayan po ng San Mateo. Ganon din po, hindi lang po sila, ganon po sa Singapore, at ganon din po sa Hong Kong. Nakain po o Diyos na sa bawat mananampalataya nandito ngayon, I pray Father, na ikaw makita sa mensahe. Kasi ang kapag mga ako, Ama, ay kumanap natin to speak out thy word without thy presence. I need thy power, Father. Salamat sa lahat ng iyan. Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa Romans 10, 14, 15, 17. Sa ating mga kapatiran to sa ibang bansa, we are praying na kayo po'y lagi nasa mabuting kalagayan. At salamat sa iyong pagsuporta mo sa iyong gawain, lalo po ang mission. At nawa kayo po'y magpatuloy sa suporta sa mission, hindi lang po sa Norway, kundi sa bansang Portugal, at ganoon din po sa Singapore, at ganoon din po sa bansang Hong Kong. Nawa, thank you for thy support. Lalayan natin ang bawat mananampalataya mahamon sa bawat isa na suportahan ng mission. Kasi pa ang mission, kailangan natin po ang mga preachers. At itong mga layman's training natin, under-train. Kaya lagi natin ipag-pray. Kaya dito po sa ating po nabasang talata ng verse 14 ng chapter 10 po ng Roma, maliwanag po na hindi pwedeng ang isang tao ay magpupuri sa Diyos kung hindi muna siya maligtas o hindi nila napakinggan po ang mensahe. Kaya yung pong nagdadala ng mensahe sa mga tao na mga unsaved ay
How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Bakit nagkaroon ng peace? Kasi po yung gospel na dala natin sa kanila, magkakaroon ng peace sa Ama at sa kanila. Kasi ang pangaral natin sa mga tao, ay kailangan po silang magsisi sa kanilang kasalanan at tanggapin si Jesus Christ. That is a peace on their part if they accept yung pangangaral na nagmula sa banal na kasulatan. Amen? Kaya, salamat sa Diyos, mayroon pong pangangaral at mayroon din po nag-volunteer to surrender their life to be on the mission. Ay yung mga napupunta po sa mission that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good tidings po sa last sentence po ng verse 15 chapter 10. But they have not obeyed, sabi na Isaiah. Kaya mga nampalataya, mahalaga po yung kung tinutukoy na faith na mayroon po tayo. Dahil ang faith na mayroon po tayo, yun po ang ating daladala kahit saan tayo pumunta. Saan? Kahit saan po tayo sa sanlibutan ito. Kung mahina ang pananampalataya mo, ay madali ka pong mamagnet, madali ka po hatakin ng temptation ng sanlibutan. Pero kung matibay ang ating pananampalataya, yung ating problema na kinahaharap po natin, maliit lang sa Panginoon yan. Pero kung tayo po ay maliit pa ang pananampalataya, yung nasa harap natin ng problema, napakalaki sa atin, akala mo hindi natin marisolba. Kaya, sinasabi po na ang faith ay nasa Hebrews 11, verse 1. Ang pananampalataya, ang kahulugan po, ay ikaw po ay nanampalataya na hindi mo pa nakita. Pero, nanampalataya ka na. Namati ka, ang mo pa'y nakita, tibunga na. Pero ang mo pa'y nakita, hindi niya pagpacheck. Tadata, agda ti Diyos, ang mo pa'y nakita. Isuga ni Tomas, nga absent nga kanayo, hindi niya di pa isang asambo. Anak mamati, ingana ang umakita dahil sugat na natama bilansa. Imigi, ipinakita ni Jesus Christ, di kay saka ay liima na pinsaka na naglaan bilansa, kini Tomas. Saka lang namati ni Tomas. Sana ko na ako, kini Diyos ko, sana ko na, nagpalintungan. Kahit ko na niya ako, Diyos kanya na, niya ako, Jesus. How blessed are those? Anya na bendisyon kadagiday, namati, handa nakita. Sika Tomas, nakita mo, at ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya na matibay. Tayo bilang hindi nakita po si Jesus Christ, pero nagpalataya, how blessed are those? Kaya blessed po mga kapatid, hindi po mamalasin yung ganun mga ugali. Ito po ay mas bendisyon po sa mga tao o mananampalataya na nanampalataya hindi pa nakita yung pinanampalataya na. Tingnan mo po yung Syrophoenician, ito pong woman, ito po sa preserving faith na ang kanyang pananampalataya sa Mark 7:26 down to 30. Mayroon po tayong preserving faith. Yung centurion naman, humble faith sa Matthew 8:8 down to 10. Nagkakaiba ang pananampalataya, pero ang kanila pong sinasabi ay iisa. Pananampalataya rin. Kaya nga itong pananampalataya na mayroon po tayong preserving faith. Preserving po, yung po tinutukoy na nanampalataya na siya ay gamutin ng Panginoon kahit hindi pa napatunayan. Yung humble faith naman, ito centurion, mayroong katungkulan sa pamalaan, makita sa kanya yung pagpakababa, yung pananampalataya na mayroon po sa Panginoon. Kaya, may pananampalataya na mayabang. Kaya, tingnan nyo, mayroon kang Diyos, may pananampalataya ka, pero mayabang ka na. Magkaiba yung kayabangan sa lupa sa kayabangan ng langit. Kayabangan sa lupa, tulad yung kayabangan ng lupa, mayroon naman yung consideration na depende sa paggamit. I'm proud of you, my son. Di ba? Pinagmamalaki mo, anak. I'm proud of you. Di ba ganon? Meron ko eh. Pinagmamalaki mo ang iyong anak. Mayabang ba yun? Depende yung paggamit ka. Iba yung po yung tinutukoy na binabible na mayabang. Yung kung mayabang na ikaw ang makita na wala namang benefit sa taong
pinagkukwentuhan mo. Ibig sabihin, yung kanyang paglago ng kanyang pananampalataya, kundi nagbibigay ng knockout sa kanyang pananampalataya, ay mayabang po yan. Ha? Katulad dyan, ikaw, wala kang pinag-aralan, may ako. Meron. Mahina ka, bubo ka. Magyayabang ka sa hindi gano'n. You're just destroying. Sinisirang po. Imbis na nakapagbigay ka ng hamon, nakapagbibigay ka po ng encouragement, ay hindi na po. Ha? The blind man show an earnest faith sa Mark 10:51. The blind man naman, earnest faith. Ha? Kaya itong humble faith, preserving faith, earnest faith. Alam mo yung earnest faith, sa example yan. Hindi ko nada ngayon na amos. At dati ko nada ngayon ang amos kayo. Ngayon ang kanyang pananampalataya ay babalik si Kristo. Kaya ako po ay magkakaroon ng patience. Na ako po ay talagang babalik si Kristo. Ako ay magpapatuloy ng maglingkod. Meron po siya tiyaga. At si Daniel naman, iyon pong tinutukoy ng daring faith na Daniel chapter 6, 10 down to 23. Noong tinapon ko sa layo, hindi ko natatakot. Matibay ang kanyang pananampalataya. Kasi nanampalataya na hindi ako pabayaan ng Diyos. Kahit takot ako sa mga leon. Ang mga leon, hindi ako gagalawin kung hindi pa hintulutan ng leon, nakakainin siya. Yun po si Daniel. Kahit takot ako kahit saan-saan. Kung sabi ng Diyos, hindi ko gagalawin ang aking anak, pwede. Yun po ang faith niya. Kahit kung itapon ko sa leon, sa yungib ng mga leon, hindi po ginalaw ng mga leon. Bakit? Pananampalataya mayroon po kay Daniel. Tanong, ang ating pananampalataya ba? Saan po tayo mayroon po tayong pananampalataya? Sa ating karamihan, nasa stage po tayo. Nung tinanggap ko si Jesus Christ na kinikilalang tagapagligtas at Panginoon, nandito na tayo naging anak ng Diyos. Yung pananampalataya natin ay ismo palang maliit. Bakit maliit? Pag lumaki naman, tinira tayo ng diablo, balik ulit sa number 1. Pag tayo po ay lumagulit, pasok tayo sa number 2. Pag tayo po ay nagtatambo, balik sa number 1. Lumilipas ang panahon, grade 1, grade 2, balik-balik. Kaya hindi natin maabot ng grade 3, grade 4, grade 5. Bakit? Tayo po ay pabalik-balik. Matagal ng grade 1. Bakit? Hanggang tumangtangkit ipamatin, because there is something wrong. Mayroon po tayong problema sa ating buhay. Kung bakit hindi tayo mag-usap sa pananampalataya. Ang sabi ng Bible, ang number 1 ay sin. Pangalawa, ang surrender line. Pangatlo, disobedient ka. Yun po ang mga reason kung bakit. Kaya ang pananampalataya, dapat tayo umangat. Ang pananampalataya. Paano tayo magiging na sundalo kung ang pananampalataya natin ay pakaantaan? Pag umulan, wala ako sa church. Pag walang ulan, doon ako sa church. Di ba? Di ba, brother no? Pag maganda ang araw, doon ako sa church. Pag hindi maganda ang araw, hindi ako pupunta sa church. Hindi gano'n ang pananampalataya gusto ng Bible. Dahil po ang first day of the week na italaga ng Diyos na tayo po ay pupunta sa church. Na magtipon-tipon para tayo ay aawit na ang Diyos ang makita sa ating buhay. Na magkakaroon tayo ng encouragement sa bawat isa. Ayaw nyo ba yung gano'n? Kaysa yung kapiriship mo sa labas ay hindi kapwa pananampalataya. Ang hanapin mo ay yung ganyan. Ano yung ganyan? Alam mo yan, alay. Brother ko lang po, alam mo yan ako din. Yung ganyan. Si brother ko alam niya yan. Di ba sir, alam mo yan? Yun ang kapiriship mo. Ikaw maging bida, ikaw ang bangkatero. Ikaw talaga nagdadala ng istorya. Sky no limit. Kahit abutin ka ng alas 3, halimbawa, ayaw mo yung pakyaw dyan. Dito tayo mag-inuman. Uuwi na, alas 5 na. Pero sa church, wala kong 2 oras, kumlimado na. Ang tagal lang ang preaching natin. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos, dapat ito po ang unahin natin na number 1, na bigyan higit ng pansin upang tayo lumago sa pananampalataya. Paano ka titibay, be strong? Paano ka ba hindi strong? Kung nanghihina ka sa pananampalataya. Dahil ang hanap mo, bote. So, brother, tawa-tawa eh. Bote, bote na siya.
The necessity of faith, the title of the message. The necessity, ang kailangan o importante na kailangan natin ang pananampalataya, mga kapatid. Yung pananampalataya na mayroon po tayo, Roma 12:13 at 1 Corinthians 12:9. Faith is the word of the triune God. Ang pananampalataya na mayroon po tayo, ang nagtrabaho yan, ay hindi lang po the only begotten Son, kundi ang God the Father, siya ang nagtrabaho rin sa ating pong pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya meron ka? Yung pananampalataya na tinanim mo ng Kastila? Hindi tama yun. Kaya nga, mahalaga po yung Romans 10, 14, 15, 17. Ang pananampalataya na mayroon po tayo, yung nagbuna sa Bible na go ye therefore. Yeah. Go ye therefore. Na ipangaral ang Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? The death, burial, resurrection of Jesus Christ. That is the gospel. Ano ba ang kahulugan ng gospel? The good news. Ano ba ang kahulugan ng good news? Magandang balita. Ano yung magandang balita? Na si Kristo namatay, nailibing at nabuhay na muli. Iyon ay good news. Ano naman ang kaparti mo doon sa good news? Na ikaw ay makasalanan. Iyon ang reason kung bakit nangyari kay Kristo. Pinahirapan, namatay, nailibing at nabuhay na muli. That is a good news sa mga unsaved na hindi binibigyan ng halaga ng mga unsaved. Ang good news na yan, ayaw mo eternal life? Good news yun Maging anak ka ng Diyos, hindi ba good news yan? Kasi yung minum ka ng bote, nabaktik ka, good news, bad news yan. Amen. Tayo ang pulutan. Bad news yun. Bakit? Pag nakainom ka na, lagi ka umiinom. Konti lang basta pang matulog. Mag-umpisa ng konti hanggat dumami, hanggat bumagsak. Ang alak, wawasakin niyang pamilya. Pag nawasak ang pamilya, si Kristo ang nag-aayos ang pamilya. Ngayon babalik ka pa yung ganun mong galing. Tayo po ay tinubos sa isang reason na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Amen? Mga young people, ibang inaawit. Saan kayo maawit? Sayang mga dila. Faith is the word of the triune God. God the Father, isa sa nagtrabaho ang ating pananampalataya. Sa Roma 12:3. 1 Corinthians 12:9. God the Father. Tahan natin, ang supporting verse. Pangalawang, God the Son. St. Bruce chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ang author. Ating pananampalataya. Siya rin ang tumatapos. Yung pananampalataya mayroon ka, sayang ka kapsat. No ang mga bigyan ng halaga, ang faith mo ibinagkalog sa iyong Panginoon. No kumabunay, no bunay ko ka, nakagod ka bunay, dito ka. Sikamag, ikaw mumulat, at nagmapunin ba ito? Hindi nga bunay, isagsagang may seta. Panglaban kay seta, spiritual yun. Ikaw naman, baliwalain mo na maging laging masyarp yung song mo, yung bunay mo. Ayaw mo magiging sharp, ang pag-sharp ng bunay, yung pagkinig ng salita ng Diyos. Ayaw mo makinig, agbaling ng ngulungul din ang ulan, ulit, agbaling tayo, madinapay kagatayo, apay, ngulungul mo mati. Hindi ulo, ngulungul, hindi naman makikinig. Kaya, pumunta ka sa church o hindi, baliwala sa'yo. Bakit? Walang halaga yung pananampalataya, pinagkaroon ng Diyos sa'yo. Ayaw ba yung bigyan ka ng pananampalataya, ang nagbigay is the everlasting Father? Ayaw ba ang magbigay sa iyo yung faith? Ay, the Redeemer, the Savior, and the Mediator? Iyon ang nagbigay ng faith. At sino pa? Yung Holy Spirit. Iyon po pinagbulan na ng ating faith. Kaya nga, ikasabati ba kayo ninyo? Tapos ikasama, magkaroon di faith. Nagitiaan nga na mati. God the Father, God the Son, and the Holy Ghost. May sadarot ng dayjay. Nagringat na awatin sa tao. Ito dayjay na triumph God. They have three words, but one God. Mahirap po intindihin ang mga multo. Ano ang mga multo? Si Batman. Yari si Batman.
God the Son sa Hebrews 12:2. God the Spirit sa Galatians 5:2 nito. Faith is the word of the triune God. Pananampalataya. So ano mapantay kayo magkaskasaba? Kung tayo pupunta, iwan na. Ibahagi ang salita ng Diyos. Yung pananampalataya mayroon sa tao, hindi totoong pananampalataya. Paano matiyak na sa hindi totoong pananampalataya? Kinatisin mo siya. Ganyan. Ikaw ba, Joshua, sino ang tatay mo? Kilatis mo. Si Maria. Sino Maria? Si Maria. Hindi si Mercy? Ayaw. Ayan. Sino ang tatay mo? Isang hapon. Saan yung hapon na yun? Patay na. Patay na. Sigurado ka ba na ikaw pamilya? Hindi. Sabi niya, nanay na si Mercy. Ngayon, sigurado ka anak? Hindi sigurado. Kanino nga siya? Anak ni Eva. Di Marco. Ayan. Sawa niya si Leia. Dapat tiyakin mo natin. Ikaw ba yung anak? Opo. Paano ka naging anak? Ang alam ko, mabait ako, kaya naging anak ako. Hindi ka pwede yung ganyan eh. Doon mo matiyak na hindi anak. Kasi alam mo ang Bible. Ang sundalong mandirigma, lahat tayo mga sundalo, anak ng Diyos, saved by grace. Nung tayo po itinungus ni Kristo, we are now considered the child of God, a soldiers of Christ, the follower of Christ. Nasa battlefield po tayo, o nasa battle zone po tayo. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nasa battle zone. Sa battle zone, we always expect yung heavy fight, hindi po lesser fight. Ang matinding digmaan niyan kasi ang tukso ng sanlibutan, napakatindi. Kailangan natin ng strong faith. Kaya kung tayo po'y mananampalataya na matibay sa pananampalataya, lumalaban po tayo hanggang sa buhay natin mawala. Bakit? Dala-dala natin ang katuwaan ng banal na kasulatan. Dahil mayroon po tayo matibay na pananampalataya na itinanim ng Panginoon sa atin. Nagtrabaho po ng triune God. Ayun eh. Amen. Makita ko sa mga young people, matino hindi ba? Wala. Sayang salita ng Diyos sa kanila. Ang liwanag naman ng Bible, ang sinasabi ng Bible, have faith in God! Paano ka? Be strong, be strong. Nagpintas siya awit. Maganda yung awitin. Iyon kasi nasa kaswerte, nasa digmaan, nasa sul ng gera. Wala pang, hindi ka pa nag-aprisa, nakita mo yung baril na sisend ko sa'yo, tumakbo ka na. Ha? Ang Kristiyanong palaban, hindi marunong tumingin yung waiter o maging wait. Walang kalendar sa kanya ang wait. Ayaw ko na mag-sundalo. Bakit? Ayaw mo harapin ang problema. Ang sundalo mandiring maharapin ang problema. Naayon sa God's solution. Hindi po, fleshly solution. It should be by God's solution. Ayun eh. Alam niyo, mahalaga yung mga kapatid. Nakikita ko kasi ang problema natin. Kahit ang problema mo, alam niyo, matitindi ang problema ng mga heroes of fight. Awang may makanda, nabannog daw pa. Kalaban na ba yung napipiksa? Kapag dalhin mo ang insahe sa kanila, uyawin na ka. Laisin na ka. I-apply mo niya. Titingnan kayo mayaman dito po. Titingnan kayo sa sasakyan mo, anong sasakyan, tricycle mo, magbagda ka. Kung magbagda ka lang sa paso mo, dapat yung butaw na, handa ka ding-ding na. Kasi ito gahan ko ba? Kadwa. Already kita professional. Titingnan ka dito. Pero ang dala mo, pinaka-the best ng isahan. Sa kanila, hindi nila naiintindihan. Ang mahirap yan, maraming mga sundalo ng Panginoon, natutulog. Pag-react sa akong pagbiyak na. Pati sa balubugin mo, trabaho pa, na balubig. Ano man ito? Di mo ayaan mo, matisil-sil ko tibiyag mo, dahil hindi man Diyos. Di mo ayaan mo, matisil mo, dahil hindi man Diyos. Di mo ayaan mo, matikabusan, hindi ko Diyos. Kaya dahil nga Diyos, isot isinasamba natin. Ayaw mo bang pupurihin ng Diyos sa araw at gabi sa buhay mo? Doon ka humiram ng lahat. Iniram mo ang buhay mo, iniram mo ang kalusugan mo, iniram mo ang safety mo, dinagdagan niya pa ang buhay mo. Anong ba yung gusto mo sa Diyos? Ang hinihingi ng
Panginoon ay, have faith in God. Magkaroon kayo matibay na pananampalataya. Sa ligman ng lupa ay dapat natin itong harapin. Kailan natin haharapin ang problema sa buhay? Kung hindi natin harapin physically, pero ang tumatapos ang problema ay God the Father, God the Son, and the Holy Ghost. Kikiyos ang tatong Trinity. Tatapusin ang problema kung lamang mayroon tayo matibay na pananampalataya. Dahil mahina tayo sa pananampalataya. Abante atras, abante atras. Parang saya pati tinikling. Pagpapaan taon, 2010, 2015, 2018. Kasi siga ba tayo? Hingga taon mo nung 1990, agis-kasta ka ba? Hindi ka nakasta. Na tayo? Anya kayo, tiulangan mo ka ngayon, sawon ka naging kabataan. Kaya naging tiapo, naging sumarasarong ka, ano si kamo kayo? Lulubog linitaw ng Kristiyano. Ang mananampalataya ng dirigma, kahit may sugat na, kahit may lamat na, lumalaban pa rin in the faith. Amen. Kasi may pananampalataya eh. Kung ang usapin ay kasalanan, lahat tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Hindi po yan ang handang. Kanya-kanya tayong mayroong personal account sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos kung makasalanan ka. Amen. Hindi yun ang naghahandang sa iyo na ikaw ay hindi magpatuloy maglingkod. Bakit pastor, di ba nagkakasalanan? Nagkakasalanan mo ba? Sa inyo nagkakasala rin. Iba-iba lang ang kasalanan natin. Kung yan po ang handang para ikaw ay hindi magamit sa ministry ng Panginoon, lahat tayo po ay gamitin. Kung ikaw ay ipo-confess mo ang kasalanan mo sa Panginoon dahil that is a personal account of the Lord. Hindi yun po ang naghahandang sa iyo, hindi maglingkod. Nung ipoblema ang sakatin mo, apay nga itaway mo niya ako Diyos at parang serving. Bakit ka pang matimatan? Nung ibahan doon, ipoblema ang sakatin mo naman. Habayron na ako niya ako Diyos, parang serving pa niya. Ha? Nung ipoblema ang sakatin mo, ang ganda ka. Lord, ito is the ganda ka ng glorification na ako Diyos. Ibig sabihin, lumalaban ng Kristiyano kahit may problema sa class. Lumalaban ng spiritually, that is a good soldier. Kung kasi good soldier tayo. Bad soldier? Ha? Alam mo po, faith, results, kurbenta. Nung ipinangalan mo ng Ebanghelyo, nagkaroon ng pagsisisi. Dahil ang Bible, kumpleto ang bala. Salvation, panakaisalakan ng tao, kaligtasan ng tao. Ipangalan mo yung kung salita ng Diyos na ikaw ay makasalanan, tanggapin mo si Kristo. Salvation. Kumpleto ang bala. The complete body. Pag tunambot, pastor. Yan tinalawag yung bagat ni Bible. Dahil di sa una na ako Diyos, saan nga umatras na umaramida na. Niimbalang ti sa ugayan niya ako Diyos, at dahil dyan ang agsublida dyan na umaramida na. Kaya numasawa ng tintinis, ang imbaga na ako Diyos na bata, at daka nga langit na bata, at daka nga bito na bata. Kasi dyan kapiksat sa Diyos. Iti atomic bomb, hydrogen bomb, kaya na kati i-produce na dyan? Di ba? No, ti hydrogen bomb, kaya nang bunawin ti daga. Kaya nang mapigilin na ako Diyos na dyan. Tawan ti posible Diyos. Nung na ako Diyos, hindi ka marunong wabay ti sao. Paano kaya nga lunawin na tulad hydrogen bomb, yung bumba, ang inyang klase ti bumba, makulong ti daga. Hanga, hindi na ako kaya. Bakit? Ingkabi niya ako Diyos ilangin din. Nga niya ako Diyos lang timang lunaw, iti pinaswa. Sino nga nga tao mangunaw ti daga? May saka lang paswa. Gusto ka nagiti umong yun, tinabaw ti daga kang upsap, at daw umong yun. Mga nyo nga ibahagi ti ako. Matay tayo, mapantayin mo lang nila, awan tayo ba? Ibirukan na ako Diyos ka. Saan na yung bata? Ibirukan na ako Diyos ka. Nangusakan yung pag-umod ko niya. Nangusakan. Kanya nga isang bakutap. Trabaho ka, Panginoon. Saan? Para yung pag-proyekto mo. Hindi ka parting nga eh. Manos yun itong mga 10,000 Panginoon. Pagkano binigay ko? 500 ba yun? Ulang. Anang manulong pa, mandarag mo pa. Niapos hindi niya kailangan ng ating pera. Yung kailangan lang niapos siya yung katapatan. Yung katapatan. Kaya kung nung kinabak ng dilangin, saan na nababayo ni Jai, panangtin mo nga ito. Hindi ka sa puso mamamantay. Mamamantay ka kasi yung puso kahit 10. Basta anis ka. Yan yung 10 lang isa. Hindi lang yun.
pag maglilingkod ka sa Diyos, paano paraan ikaw ay naglilingkod na may katapatan? Maglingkod ka lang pag pinagpapala ka ng Diyos? Hindi ganoon ang paglilingkod. Ha? Pinagpapala ka o hindi, naglilingkod ka sa Panginoon. May trials ka o hindi, naglilingkod ka sa Panginoon. Yun pa yung magandang tularan ng sundalo ng Panginoon. May tama nga, lumalaban mo. Amen. Yun ang mandirig mo. Kaysa yung hindi pa napagtugan, kaya nakita na lang yung magtugan ka, nakita na lang ang kaawit, timarayan. Lang manumaro. Kaya, timarayan yung manumaro. Pag-lukot kasi manumaro na. Pakita mo lang, dakil ka lang, timarayan yung manumaro. Timarayan, pasaray na. May napagtugan niya ka siya. Si Daling kita, magpabalin ka siya. Kuna niya ako yung skip. Hi! To the last part. Iyon ang Kristiyano. Ha? Nung tinubos ka ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon ang buhay mo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Sa lahat. Sa huli ang kanyang hininga. Ngayon na maglingkod ka. Nakakaang yung likod. Hindi. Ibigay mo rin ang buo. The result to repentance. Faith result to repentance. All heaven is made glad. It's bring pardon and forgiveness of sin sa Isaiah 5:7. Ha? Nung pinangaral natin po ang salita ng Diyos sa pagsisisi, nagkaroon ng faith ang tao na ito po'y bunga ng kanyang pagsisisi. Ang pananampalataya na mayroon po sa tao dahil po sa kanyang pagsisisi, ang langit ay nagkaroon ng kagalakan dahil po dinala mo sa tao niya yung mensahe, kapatawaran ng kanyang kasalanan at ibinigay ng Diyos sa biyaya ang kapatawaran ng tao dahil humingi ng tawad ang tao niya. Kaya tayo po'y nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ay, ito po, hindi lang 45 na bulit, hindi lang 45 na armasyon. Ibig sabihin, hindi lang po isang kalibre na 45 ang binaril mo sa tao. Mas matindi pa ang baril na mayroon po tayo. Bakit? Ang baril na mayroon po sa Bible, yung bala dito, ay mayroon pong Holy Spirit yan. It will touch the heart of the person. Kahit po yung pong kaluluwa, kaya niya pong tirahin. Yung baril na bala mayroon sa lupa, mamatay mo ang katawan, hindi niya kaya isabit yung soul. Pero ang salita ng Diyos, kaya niya pong tusukin ang soul. O mayroon, anong tawag mo doon? Kung ang hydrogen bomb, atomic bomb, kaya magpatay ito, kaya nang wasakin ang katawan. Pero yung kaluluwa, kaya nang punawin, hindi rin. Pero ang salita ng Diyos, hindi lang po ang katawan ang kaya itumba, pati po yung nasa loob na nakatira, yung bang soul, kaya niya pong tusukin niya. Ganun po katindi ang salita ng Diyos na pinabayaan naman natin basahin. Tundalo ka, hindi mo basahin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito po ang ating bulit. Kung mayroon naman tayo matibay na pananampalataya. Anong pananampalataya meron po tayo? Makakaang, lulubog yung litap. Kung isang salamat tayo sa Panginoon, tayo po yung litap pa. Pinalitaw ka, amen? Amen. Ay parang kung hindi pinalitaw, siguradong bangkay na. Ha? Pangatlong puntos. Roma 4:1-5. The principle of faith. Tingnan niyo po. Yung mga taxi, yung mga taxi. Yung driver ng taxi. Ha? Noong sakay da ka, mamati di taxi nga dakwa ka. Taxi yun, taxi boy lang yun, taxi man lang yun. Ha? Mamati nga dakwa ka, pek sakay ka nga. Kita dakwa ka na. Sige, talino ka lang nyo, sir. Talino ka. Talino ka lang nyo. Dago pa. Ano pa lang nyo? Siyempre, sakay na ka. Expected na. Amo na dakwa ka. Baikit yan. Di mas lalo ang Diyos ang nangako. If you serve me faithfully, I will bless them. Nangako ng Diyos yan. Yung ipinangako ng Diyos sa atin na gano'n. Hindi tayo nanampalataya, hindi natin tinanggap yun, kundi nagkaroon tayo ng doubt. Yung pag-awit na mayroong duwa-duwa, mayroong kalahati, may kalahati para ako. May kalahati, pero ang awit niya, may kalahati para ako. Ayun. Ay, yung kahati-kahati, tanggalin yung hati-hati na yun. Ibuo mo sa Diyos na yan. Pag buo na sa Diyos, huwag mo nang awitin yung kalahati o may kahati. Ang awitin mo na ngayon, Ribas, Agenapapapa, ganyan. Buo ang puso mo naglilingkod sa Diyos. Kaya members, I challenge you. The principle of faith. Ang paglakad sa Diyos ay dapat tayong lumakad by faith. Kasi mayroong nangako sa atin
na blessing. Mayroon din nangako sa atin, hindi tayo pabayaan. Mayroon din nangako sa atin na kahit saan tayo, ano po ang mangyayari sa atin, hindi na tayo iiwanan. Sino yun? Ang Panginoong Jesus. I will never leave thee nor forsake thee. Say it, Lord. Yun yung pinangako niya sa atin. Kung minsan mayroon tayong duwa-duwa, alindangan. Tanggalin natin ang alindangan kung mayroon tayong Jesus para sa ating puso. Manampalataya tayo sa buo sa mayroon na akong pinistigil eh. Mga hotel, sa Baluti. Wala yung pera ng mga niya. Actually, alam nyo, kung mayroon ka pananampalataya sa Panginoon, pag-ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, ang Panginoon ang ibibigay sa atin kung by faith yan. Ay kung by merit ka, through hard work. Kung gagamitin ka ng Diyos, gagamitin ka. Amen? Amen. Kayo mga estudyante, pag kayo mag-ambisyon sa buhay, gusto maging engineer, civil engineer, engineering engineer, mekano, ano klaseng engineer yan? 5 years course, 5 years course, or 4 years course. Lagi mo isabi ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo siya, nakasama sa ambisyon niya. Pwede matapos. Pero kung isama mo ang boyfriend, wala. Mag-graduate ka sa pagkakasal. Nahin ko mga reyes. Magaling pa rin. Mag-graduate ka sa pagkakasal. Kapag tapos, mag-graduate ka. Kaya kayo po na magulang, kayo mga parents, please stay the lang na. Kahit may problema, be strong. Be strong. Awitin natin, be strong. So, be strong in the Lord. Sa'yo mga kway! Saan yung kway? Alam niyo, maganda yung awitin na yun eh. Pagpalakasan sa pananampalataya. Pag tayo uuwi pa uwi, kung di tayo po ay pasulong. Amen? Kasi nakikita ko mga kapatid eh. Yung lang may problema eh, maliit ang problema niya eh. Pa-uwi na. Ayaw na po ayaw niya yung pasulong, ayaw niyang masugatan. Sa digmaan ng sundalo, masusugatan, lalong lumalakan. Amen? Amen? Tayo ay manalangin ng God Almighty. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin. Salamat mo, Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng Diyos na ang pananampalataya ay sinarabaw ng Christ God. Salamat po, Diyos, na bigyan mo pa kami ng matibay na pananampalataya na laging manatiling tapat hanggang hindi ka babalik. Maraming mga Kristiyano, God, na lumubog na o Diyos dahil po sa salita, dahil po sa tukso ng pera, kapangyarihan. Ano man po ang ginawa ni Satan sa kanila o Diyos sa panumuso, ay ikaw pa rin o Diyos ang dapat namin lapitan sa lahat ng panahon. Dahil si Satan at ang sanlibutan ay iyong pong hawak o Diyos. Dalahin ko po na bindisyonan mo lahat ng kanilang minsan. And to challenge thy people, O God, to come to the altar. Na kami po, O Diyos, magbuklod sa panalangin. Na magkaisa na magpasalamat sa inyo, O Diyos. Na kailangan po namin i-encourage mo kami, Panginoon. Hindi sa umagitan ng materialismo encouragement, kundi sa umagitan ng spiritual encouragement, Father. We need thy help. I pray, lahat po ng mananampalataya, men upstairs, mga women downstairs. Tayo nga po ay pupunto sa altar at tayo po'y manalangin. Ang bawat problema ng bawat sa maliit lang sa Diyos, mga kapatid. Welcome forward. Pray hard unto the Lord and ask for all things. Lahat po tayo dito sa altar, tayo po'y manalangin. Oh, Diyos ko, ang kamangkin sa
nandito po mga kapatiran, mga men upstairs, ladies downstairs. Ang panalangin ng bawat isa. Alam mo ang laman ng bawat puso ng bawat isa. Kami po lagi nagkakaroon ng wounded, spiritual at physical. Nagtatampo kami, Panginoon, dahil sa mga misyon namin sa buhay, hindi yung po sila. Ano man po ang handang sa kanila po, hindi naging tapat. Ayaw patawarin ng bawat isa o Diyos. Dahil ang lahat ng iyong plano ay mayroong ng sa'yo. Mayroong ka pong purpose sa buhay yung kung tinuloy. Kami po lamang ay umihirap ng buhay sa inyo. Kami rin po, O Diyos, umihirap po ng safety. Pagkain namin araw-araw at spiritual at financial. Sa inyo rin po namin. Sa aming safety sa lahat po, O Diyos, ng pagkilos namin sa bawat buhay po namin ay sa iyong biyaya lang. Dalahin ko, Diyos, sa bigyan mo pa kami pagkakataong magiging tapat sa larangan ng paglilingkod. Maging masunurin po sa inyo at makaunawa sa plano mo sa buhay na aming hinirap. Dalahin ko po bawat problema po namin. Kumitulan din natapusin ang bawat problema po namin. Dahil nangako ka, O Diyos, na itatapon mo ang aming kasalanan sa pinakamalalim na dahil. And I will remember it, Lord. Salamat sa iyong mga pangako na dapat namin inilagay sa aming puso na panghawakan habang ngayon ko'y nabubuhay sa lupang pansamantala. Dalahin po, Diyos, hindi lang po ang mananampalataya nandito ngayon ganito po. Bansang Norway, mga patiran doon. Nabigyan mo sila ng encouragement to continue to serve. Mr. Karen, Mr. Rengi, gawin din po na Mr. Joy sa Portugal. Encourage them, O Father, to continue to serve. Gawin din po sa Singapore, O Diyos, patawad Brother Richard Edwards. Gawin din po, O Diyos, sa mga kapatiran sa Hong Kong, mayroon man, O Diyos, nakatingin sa iyong pagkinsa. Hindi lang po sila, kundi bawat mananampalataya nandito ngayon naman. Please, encourage us. Encourage them. Na kami po'y magpatuloy kahit bundin po kami, Panginoon. Dahil ikaw rin ang tatapos sa aming problema. At ikaw rin, O God, matuturo sa aming paraan upang kami po'y ugat. Makatakas sa bawat pagkayo sa problema. Ikaw rin po, O Diyos, ang tutulong sa bawat. Thank you, O God, for the mercy and grace. Please answer our prayers according to the will, Father. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsitayo, balik po sa akin.